Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Kram Suzy at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Sa biglaang pagdikit ng gitnang kritikal na punto, pagkatapos ng malakas na ingay, isang mas malakas na alon ng hangin ang muling tumaas sa isang iglap. Mula sa malayo, tumaas pa ang malalaking ulap ng kabute sa gitna ng larangan ng digmaan. Ang lupa ay yumanig ng husto, at ang apoy ay umabot din sa langit. Sa isang iglap, naakit ang mga mata sa paligid sa paggalaw. Dapat nakipag-away si Peigo kay Han Sanchen, na masyadong mabangis. Si Peigo ay isa ring bully ng pamilya Tauo. Ano ang paninindigan ng pamilyang Tauo sa posisyon ng pamilya ng demonyo sa loob ng maraming taon? Depende ito sa sobrang personal na kakayahan ni Peigo. Matagal nang naging mayabang si Han Sanchen, at sa wakas ay nakilala isang matigas na buto. Totoo na ang paglilinang ni Peigo ay hindi maarak, at ang mga alamat tungkol sa kanya ay nasa lahat ng dako sa lupain ng demonyo. Kung nais ni Han Sanchen na ipasa ang matandang alamat na ito, kahit na siya ay talagang mabangis sa mga Diyos, hindi siya mamamatay at kailangang maglaho, sa balat. Sa pagkubkob, pinanood ng mga tao ang pagsabog sa malayo, at sa oras na ito, hindi nila maiwasang magkomento. Napatingin si Mingyu kay Zhu Yanshua. Hindi man siya nagsasalita, kitang-kita ang kahulugan ng bawat isa. Si Zhu Yanshua ay umubo ng mahina, bahagyang yumoko, at may paggalang na sinabi, bilang isang pangkalahatang tuntunin, sumasang-ayon din ako sa sinabi mo, ngunit pagkatapos ng ilang labanan, itong Han Sanchen ay talagang isang mailap na kaaway, at ang kanyang mga nasasakupan ay hindi ng ahas na gumawa ng random na hula, hayaan nag-iisang gumawa ng padalos-dalos na paghatol. Sa katunayan, ilang beses na akong naging maingat, ngunit hindi ko alam. Ang mga tao ay hindi kasing ganda ng langit. Lagi akong ginagawang baluktot ni Han Sanchen. Tumanggaw si Mingyu, at halos kapareho niya ang pakiramdam ni Zhu Yanshua. Para kay Han Sanchen, hindi mo talaga alam kung paano magkalkula. Kahit na ikaw ay sapat na maingat, ito ay mukhang isang kompletong gulo kumpara sa kanyang aktwal na mga resulta. Ngunit gayon paman, tulad ng sabi nila, si Peigo ay isa ring matandang master na mabubuhay magpakailanman. Kahit na si Han Sanchen ay isang Diyos, palagi niyang babayaran ang katumbas na halaga. Lord Zhu, para sa kaligtasan, dapat mong pamunuan kaagad ang isang elite na hukbo sa eksena. Tandaan, magtago ka lang sa malapit at pagmasdan ang pagkakataon. Kung ang pamilya Tauo ay medyo matatag sa oras na iyon, maaari mong panoorin ang dula sa kasalukuyang hilera, ngunit kung pinutol ni Zhu Yanshua ang mga salita ni Mingyu, ang kahulugan ng Elder Shenlong ay nakakatulong sa dilim kung makukuha niya ang kasanayan ng malinaw o hindi. Oo, hindi naman natin angkan ang Tauo clan kung tutuusin. Kung kayang kontrolin ng iba ang sitwasyon, hindi ba provocative para makialam tayo? Tumanggaw si Mingyu. Naiintindihan ko. Gagawin ko ngayon. Bumagsak ang mga salita, nagmamadaling pumasok si Zhu Yanshua sa hukbo, iwinagayway ang kanyang kamay at lumabas kasama ang isang grupo ng mga tao. Halos sa parehong oras, sa larangan ng digmaan, ang ulap ng kabute na dulot ng pagsabog ay ganap na naglaho, at ang lahat ng mga tao at mga kabayo sa paligid ay nabaligtad ng higit sa ilang 10 metro. Nang pilit silang bumangon at pinunasan ang kanilang mga mata, nakita nilang magkasalungat pa rin ang dalawang figure sa alikabok sa gitna. Nang umihip ang hangin, nagkalat ang alikabok, at lumitaw din ang kanilang mga figure. Bahagya pa rin itong itinaas ni Han Sanchen gamit ang isang kamay, ngunit ang kanyang mukha ay may malabong ngiti. Nakatayo pa rin doon si Peigo, ngunit puno ng kaseryosohan ang kanyang mukha. Kumpara lang kay Han Sanchen, sira ang damit at magulo ang buhok. Ang labanan sa
pagitan ng mga dragon at tigre ay maayos na. Binabawi ko ang aking mga salita. Ang iyong lumang buto ay hindi kasing fragile gaya ng inaakala ko. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen. Nagtakip ng ngipin si Peigo at galit na tumingin kay Han Sanchen. Gusto na lang niyang ibuka ang kanyang bibig para lumaban, ngunit umapaw ang isang subo ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Pinunasan niya ito. Sa pagtingin sa dugo sa kanyang kamay, agad siyang tumangala at malamig na tumingin pabalik kay Han Sanchen, magandang bata, maraming taon na akong gumagala sa Jiangho. Ngayon, nakaranas ako ng matinding pagkawala sa iyo, isang mabalahibong batang lalaki. Ikaw may binhi, ngumiti si Han Sanchen at hindi nagsalita. Pero sa tingin mo ba tanga ako? Malamig na ngumiti si Peigo, at biglang bumukas ang momentum sa susunod na segundo, malayo ka dito. Paggising ng dugo, dagandong. Biglang, sa dagandong ni Peigo, sa isang sandali, ang hangin at ulap ay namutla, at libo-libong ulap ang tumakbo sa kalangitan, nagtitipon-tipon. Ang rumaragasang ulap ay nagtagpo sa ulo ng Han 3,000 tao sa isang kisap mata, umiikot tulad ng isang puyo ng tubig, at pagkatapos ay ang pulang dugo na daloy ng hangin ay damaloy, na nagtitinas sa mga patong ng mga gamulong ulap na may dugo. Sa gitna ng dugo, nabasag ng pulang ilaw ang kalangitan at direktang tumama kay Peigo. Sa isang sandali, si Peigo ay napapalibutan na ng liwanag ng dugo, at isang mahinang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang katawan. Ang pagbabago ng langit, maaaring muling lumitaw si tao. Bulalas ng isang tao. 3. Ginigising ni Peigo ang dugo ni Tao, pigilan siya kaagad, kung hindi, darating ang coagulation at dugo ni Tao, at ito na ang panahon kung kailan lilito si Tao. Sa oras na iyon, walang makakapidyaw sa kanya, nagmamadaling sabi ni Qingji. Bilang isang tao ng pamilya ng demonyo, natural na alam ni Qingji ang katakutan ng pamilya Tao, at naiintindihan din niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng pamilya Pei pagkatapos ng kanilang kompletong paggising sa dugo. Sinulyapan ni Han Sanchen si Qingji at nakita niya na ang kanyang mukha ay talagang kinakabahan at may bahid ng takot. Maging si Han Sanchen, na may hawak na katakawan ng kasamaan at kahirapan ng langit, ay hindi nang ahas na hawakan ito sa oras na ito at nagmamadaling patayin si Peigo. Pag nagising ang may-ari, escort, sumigaw ang attendant, at higit sa 20 masters ang direktang pumatay ng Aaron on the spot. Pumunta ka at tulungan mo si Aaron. Agad na sigaw ni Qingji. Si Ivory at Zeking ay nagmamadaling lumipad patungo sa Han Sanchen. Nang makita ang dalawang babaeng lumilipad para tumulong, direktang binuksan ni Han Sanchen ang mga attendant sa kanyang harapan gamit ang kanyang kaliwa at kanang palad, at sa momentum ng dalawang babae na paparating, siya ay lumipad at direktang inatake ang Peigo. Hindi, gabi na. Nagmamadaling sigaw ni Qingji. Ito ay isang maliit na pagkakaiba. Oo nga, si Peigo, na natatakpan na ng gininto ang liwanag at liwanag ng dugo, ay nagtaas ng ulo sa oras na ito, at biglang tumangala sa Aaron na may dugo sa kanyang mga mata. Wow! Nagkatinginan sa isa't isa sa isang iglap, malabong nakita ni Han Sanchen ang isang nakakatakot na mukha ng hayop na biglang lumitaw sa kanyang mukha, ngunit sa sumunod na segundo ay ang normal na mukha ng kanyang Peigo. Nagising ang dugo ni Tao. Biglang nanliit ang mga mata ni Han Sanchen, at hindi namamalayan na nagulat ang lalaki. Ako, Han Sanchen, anak mo, gusto kitang mamatay. Dagandong. Galit na sigaw ni Peigo, at biglang umungal ang mukha ng isang hayop kay Han Sani. Sa susunod na segundo, na may potensyal na pagkawasak, si Peigo ay nag-counter-attack kay Han Sani. Mag-ingat ka. Malakas na sumigaw si Qingji at gustong lumapit para tumulong, ngunit napakaraming sundalo sa paligid kaya't saglit na hindi niya naipanganak. Alam ni Han Sanchen ang panganib ng walang babala, at nagmamadaling umatras. Bigla siyang nakaramdam ng mabigat na bigat sa kanyang likuran, bahagyang naiwan ang kanyang mga mata, ngunit natigilan siya nang makitang ang ulap ng dugo sa langit ay hindi alam kung kailan mag-uunat ng hindi mabilang na mga galame at nakulong ang kanyang sarili sa parehong lugar. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit ang mga bagay na iyon ay parang mga taong pumapasok sa bulak. Kahit anong pilit niya, wala silang kabuluhan. Han Sanchen, kung hindi ka pupunta ay may daan patungo sa langit, at walang pintuan sa impyerno, kailangan mong pumasok. May ginawa kang hindi mo dapat gawin sa iyong buhay, iyon ay ang inisin ako. Panipi, bumagsak ang mga salita ni Peigo,
at isang suntok ang tumama sa kanya ng direkta at marahas. Ang itim at pulang hininga ay nasa buong suntok, at kitang-kita na ang kanyang kapangyarihan ay umabot. Nasa rurok nito, walang sino man ang mabubuhay sa ilalim ng suntok na ito. Namuo ang mukha ni Han Sanchen. Sa kasalukuyan, halatang imposibleng itago. Kung ganoon, paglalaroan kita. Malamig na uminom si Han 3,000, at hindi siya direktang nagpumiglas. Dinala niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang katawan. Baliin mo, sa sandaling lasing na ang galit, ang nakalap sa kanyang katawan ay agad na makakawala, at ang malakas na chi ay maaaring direktang putulin ang mga galami ng nakapalibot na ulap ng dugo. Gayunpaman, ang parehong presyo ay ang Han Sanchen ay maaari lamang umatake sa halip na ipagtanggol, o ganap na ipagtanggol. Wala siyang oras at pagkakataong gumalaw ng isang sentimos para makaiwas. Gayunpaman, hindi ako magtatago. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, at puno rin ng momentum ang kanyang katawan. Ang totem ng 4 na makalangit na hayop ay kumislap, at ang gintong liwanag at itim na liwanag ay lumitaw sa katawan. May bakas din ng jade gas ang lumabas sa katawan, at mahinang naririnig ang tunog ng unggoy. Han Sanchen, isa kang ignorante na bata. Sa pagharap sa aking dugong tao, maglakas loob kang lumaban ng direkta. Ang tapang ay isang magandang bagay, ngunit kung minsan ang lakas ng loob ay hindi makakatulong sa iyo. Sa kabilang banda, ito ay makakatulong sa iyong hakbang sa daan patungo sa kamatayan. Sinabi ni Peigo, pumunta ka sa impyerno. Ang malaking enerhiya ay biglang pumutok, at ang anti-Buddha ay malapit ng lumunin ang Aaron. Mabuti rin para sa matanda na magkaroon ng kaunting kumpiyansa, ngunit ang masyadong bulag na kumpiyansa ay pedantic. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, kaunti lang ang alam mo tungkol sa akin. Nahulog ang mga salita, ang mga kamay ni Han Sanchen ay tahimik at sumambulat sa Peigo. Walang naisip na pagsabog. Sa kabaligtaran, nang magbanggaan ang dalawang puwersa, ang tanging nasa eksena ay isang biglaang kakaibang matalas na tunog na lubhang masakit. Tinek. Naramdaman ng lahat na ang kanilang eardrum anti-Buddha ay direktang nabutas sa sandaling iyon. Tinapan nila ang kanilang mga tenga at ipinikit ang kanilang mga mata sa sakit. Ang susunod na segundo, ang lupa ay nanginginig, ang langit ay tila gumuho, at ang buong mundo ay malapit ng masira. Malakas na puwersa ng hangin ang lumabas mula sa gitna ng pagsabog, pinabuga ang lahat ng tao, at ang mas malala pa, ito ay direktang natangay sa mga panloob na organo at nasugatan, na dumura ng dugo sa bibig. Ngunit nang ang lahat ay kalmado, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa gitna ng larangan ng digmaan. Sa ilalim ng malaking pagsabog, natapos ng mangitlog ang isang yuan. Si Han Sanchen ay bumagsak na sa lupa kanina. Lumuhad siya sa isang tuhod, at ang dugo ay patuloy na umaagos sa ilalim ng kanyang nakalaylay na ulo. Malinaw, ang pagkawala ni Han Sanchen ay napakalaki sa paghaharap ng dalawang panig ngayon lang. Haha, haha, haha. Sa kabilang banda, nahulog din si Peigo sa lupa at pinagtawanan si Han Sanchen, na kalahating nakaluhod at nasugatan. Bagamat nabasag din ni Peigo ang kanyang mga damit sa pagsabog, na nagpapakita ng kanyang malakas na ladrilyo na parang mga kalamnan, hindi bababa sa siya ay tila hindi nagkaroon ng malaking ripple. Halata namang nanalo siya sa atake kanina lang. Hansan, matagal ko nang sinabi sa iyo na ang mga kabataan ay dapat matutong maging matatag. Kung ikaw ay hindi mabait, sa malaot madali ay hindi ka na marunong sumulat ng kamatayan. Bumagsak ang mga salita ni Peigo, at kinamayan niya ang kanyang kanang kamay gamit ang isang kamao. Umuungol. Ang moral ng Tao Clan ay nanalo ng isang mahusay na tagumpay sa buong labanan. Sa panig ni Han Sanchen, isang grupo ng mga tao ang halatang demoralized. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Commander-in-Chief ay naaksidente, at lahat ay maaari lamang maging walang pinuno. Ako, ang angkan ng Tao, ay nagmamana ng pinakamataas na kapangyarihan ng Tao at hindi magagapi. How dare you fight with US? Han Sanchen, marunong ka na bang sumulat ng salitang kamatayan ngayon? Tuwang-tuwa si Peigo at galit na sinabi. Ngumiti si Han Sani, tao. Biglang pinunasan ni Han Sanchen ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, at pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Peigo, malakas ba ito? Ay Tao ay isang sinaunang mabangis na hayop, ikaw, biglang,
Nang si Peigo ay galit na lumaban, bigla siyang sumimangot, at pagkatapos ay tumingin kay Han Sanchen. Noong sinaunang panahon, makapangyarihan ang mga mabangis na hayop, ngunit hindi sila magagapi, hindi ba? Ngumisi si Han Sanchen, bukod pa, sino ang hindi pa nakakakilala sa mabangis na hayop noong sinaunang panahon? Pasensya na, medyo nag-effort ako. Sa umpisa, maaring hindi mo maramdaman ang sakit, pero basta dahan-dahan lang, magsisimula na. Habang bumagsak ang mga salita ni Han Sanchen, si Peigo kay sa oras na ito ay natigilan ng makitang ang dugo sa pagitan ng kanyang lalamunan ay biglang lumitaw bilang hindi mapigilan, at dumaloy pababa sa mga sulok ng kanyang bibig. Kasabay nito, ang mas ikinainis niya ay ang Fang Fo sa kanyang mga panloob na organo ay ganap na nasugatan, at ang kanyang paghinga ay direktang nag-ambala. Siya ngayon ay naghihirap hanggang sa kamatayan, at ang matinding sakit matapos ang pag-aari ni Fang Fo. Hindi, imposible, imposible. Umiling si Peigo, dumura ng dugo habang nakatingin kay Han Sanchen at nag-aatubili na sinabi. Siya ay ganap na sumasakop sa ganap na inisyatiba. Ganap niyang kontrolado ang sitwasyon sa korte. Paano magkakaroon ng matinding pagtutol si Han Sanchen sa ilalim ng sapilitang kapaligiran iyon? Hindi sa banggitin, maaari niyang patayin ang kanyang sarili ng direkta at seryoso. Paano niya nagawa yon? Sabi ko, huwag kang matigas ang ulo kapag matanda ka na. Bumagsak ang mga salita, dahan-daang tumayo si Han Sanchen. Habang halos tumayo si Han Sanchen, si Peigo, na matagal nang sumuporta, ay wala ng lakas para umalalay. Sa isang mapurol na putok, ang buong tao ay kalahating nakaluhod sa lupa. Sino ang makakapag-isip na isang segundo ang nakalipas, ang kanilang posture ay magbabago sa isang iglap. Ang mga taong tao na orihinal na nagsisigawan at umaatungal ay walang imak sa oras na ito, tulad ng natulala sa kinaroroonan, habang ang mga disipulo ng misteryosong alyansa ng lalaking natakot ay nahulog sa kabaliwan pagkatapos ng maikling paghinto. Katulad ng transposisyon ni Han Sanchen at Peigo ngayon lang. Umuungol. Tuwang-tuwang sumigaw ang lahat, at ang pakiramdam ng pagkawala ay agad na tumaas. Patayin. Habang ang lahat ay nasa mataas na espiritu, winageway ni Mo Yang ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na sumugod sa labanan. Tuwang-tuwa ang lahat at umalis na may dugo. Bigla, nagkaroon ng isang napakagandang tagpo sa larangan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!